umaga po sa inyong lahat. Viva la Virgen! Ang simula ay parang nababagbag ang aking damdamin sapagkat sa totoo, hindi ko po inaasahan ang ganitong karaming mga kaparokya na dadalo sa ating pagdiriwang. Alam ko po, nakikita ko po sa inyong mga mukha at sa mga pagbaling-baling ninyo, ano baga itong ating pagdiriwang at kakaiba. Hindi po ito basta ipinagdiwang natin ngayon. There were 4 rehearsals para tayo ay makapagdiwang ng ganito. And before the rehearsals, we have provided a catechesis, an explanation of what we are doing right now. Ay, Misa ng Bayang Pilipino, bawal Ingles. Ano po, nagtipon-tipon, nag-ensayo, napagod, pero parang may deep-seated na kasiyahan sa kalooban. At noong nagdiwang tayo sa araw ng pagkakatatag ng ating parokya, noong November 18, sabi ko, I think, sa palagay ko, iyon ay omen, parang pangitaina, na magiging maganda, kalugod-lugod, at maayos ang ating pagdiriwang. Salamat sa Diyos. Papurihan po natin ang Panginoon. Ito po ang Misa ng Bayang Pilipino. Mga nasa 1975 hanggang 1980 pa po, isinumite na ng buong ng mga obispo ng Pilipinas ang approval nito sa Roma. Pero hanggang ngayon, hindi pa po ito approved. Pero tayo ay pinapayagan na ipagdiwang ang Misa ng Bayang Pilipino during special occasions. Kaya hindi ito ang ating normal o ordinaryo pagdiriwang. We still have the way of the Mass in Rome, pagmimisa sa Roma. Kaya tayo nagdidiwang sapagkat ating ipinapahayag sa Diyos ang ating pagpupuri, ang ating pasasalamat, batay sa ating kultura, batay sa ating kamalayan at pamamaraan ng buhay, pati na sa liturhiya. Mga kapatid, may pangarap ang Panginoong Hesus. Walang iba kundi ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos, ang pangarap na nais ibahagi at ialay ni Hesus sa sangkatauhan. Ang kaharian ng Diyos, ang sentro at tuon ng ministry o paglilingkod ni Kristo. Kapag binasa natin ang kabuuan ng banal na kasulatan, lalo na ng mga ebanghelyo, malinaw na ang pagpapahayag tungkol sa kaharian ng Diyos ang puso at sentro ng paglilingkod ni Jesus. Lahat ng kanyang mga aral at turo, lahat ng kanyang pagpapahayag, ang direksyon at pinupunto ay ang kaharian ng Diyos. Pati na ang kanyang mga kahangahangang gawa, ang mga himala ng pagpapagaling, paglilinis sa mga may ketong, pagpapatawad sa mga kasalanan, pagpapakain sa libo-libong katao, ang pagbibigay buhay na muli sa mga patay, at ang kanyang pagpapakasakit at pagkamatay at muling pagkabuhay na siyang rurok at tugatog ng kanyang paglilingkod at pagtuturo. Lahat ng iyan ay pagtukoy, pagpapadama, at pagpaparanas ng kaharian ng Diyos sa mga tao. Ganito ang pahayag ni Jesus. Dumating na ang takdang panahon, malapit nang maghari ang Diyos. Kaya't magsisi na kayo't talikuran ang inyong mga kasalanan, paniwalaan ninyo ang magandang balita. Yan ayon sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos, Kabanata 1, Talata 15.
Sa aklat naman, sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas at kay San Mateo, nagpalayas ako ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Diyos, at ito'y nangangahulugang dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Ayon po sa katesismo ng Simbahang Katolika, upang tuparin ang kalooban ng Ama, sinimula ni Kristo sa lupa ang kaharian ng langit. Sa katunayan, kalooban ng Ama ang bahaginan ang mga tao ng buhay ng Diyos. Ito'y ginawa niya sa pamamagitan ng pagtitipon sa mga tao sa harap ng anak niyang si Jesucristo. At ang pagtitipong ito ay ang simbahan sa ibabaw ng lupa ay binhi at pasimula ng kahariang ito. This is wonderful. Tayo ang bayang tinipon at ang sabi, ito ang binhi at pasimula ng kaharian ng Diyos. Kaya nga ang kaharian ng Diyos ay isang katotohanan at realidad sa kasalukuyan na nasa daan patungo sa kaganapan. Lagi nating tandaan, mga kapatid, na ang kaharian ay nasa atin na. Si Kristo ay Panginoon at Diyos, at napagtagumpayan na niya ang kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. At ito ang mabuting balita, nang dahil kay Jesus nabago ang lahat. Si Yahweh ay dumalaw sa kanyang bayan sa lupa, at sila'y pinalaya niya sa kamay ng kanilang mga kaaway. At ngayon, lahat ay inaanyayahan na mamuhay ayon sa kaharian ng Diyos, na hindi katulad ng mga naghahari at kaharian dito sa sanlibutan. Bakit po? Ang daan at pamamaraan ng kaharian ay kababaang loob at paglilingkod. At ito ang masasalamin natin sa pamumuhay ng mga unang Kristiyano na nababanggit sa unang pagbasang ating napakinggan. Naghari sa lahat ang magkahalong pitagan at takot, at nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya, at para sa lahat ang kanilang ari-arian. Ipinagbibili nila ito, at ang pinagbilhan ay ipinamamahagi sa lahat ayon sa kapangangailangan ng bawat isa. Ang karanasang ito ng paghahari ng Diyos sa sambayanan ay panahon ng pagpapanibago, pagpapanumbalik at bagong buhay. Mga kapatid, ito ang pinapangarap na uri ng pag-iral ng ating sambayanan. Ang buhay katiwala o stewardship at pagiging mga katiwala, mga tagapangalaga at lingkod ng Diyos at ng sambayanan. Paulit-ulit na ipinahayag ni Jesus at lagi ang ipinapaalala sa atin na ang sukatan ng pagiging dakila sa kanyang kaharian ay hindi kapangyarihan o poder, hindi katayuan sa buhay, kundi sakripisyo at kabutihang loob, ang pagiging lingkod at alipin ng lahat. Bakit kailangang maging lingkod at maging katiwalang tapat? Sapagkat sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanata 20, talata 21, 8, ang sabi niya, sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. At kung saan naroon ang ganitong buhay at pag-iral, naroon na rin at umiiral
ang kaharian ng Diyos. Ayon pa rin po sa katekismo ng Simbahang Katolika, ang kaharian ng Diyos ay magaganap sa hinaharap. Nandito na sa atin, pero magaganap at magkakaroon ng kaganapan sa hinaharap. Ito ay pinalalapit sa atin sa pamamagitan ng salita na nagkatawang tao. Inihahayag sa buong ebanghelyo, dumarating sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Ang kaharian ng Diyos ay patuloy na dumarating sa pulpa noong huling hapunan at sa Eukaristiya, ito ay nananatili sa atin. Ang Eukaristiya ay patikim sa atin kung ano ang kaharian ng Diyos na magkakaroon ng kaganapan sa hinaharap. Again, this is wonderful. Sa ating bawat pagdiriwang ng Eukaristiya, we get the foretaste. Natitikman na natin ang kaharian ng Diyos. At kaharian ay darating na maluwalhati kapag ito ay ibinalik na ni Kristo sa kanyang Ama. Sumasa atin ang kaharian, sa kabilang banda, ang kaharian ng Diyos ay darating. Sinimulan at pinasinayaan na ni Jesucristo ang kaharian sa pamamagitan ng kanyang dakilang tagumpay sa kanyang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay. Ang anak ng Diyos, ang pinili at sugo ng Diyos sa atin, na nagtagumpay laban sa kasalanan at kamatayan, ay siya ring may hawak ng susi sa buhay na ganap at kasiyasiya, sa buhay na masaganang lubos. Ang kalubusan at kaganapan at ang pagkalat at paglaganap ng kaharian ng Diyos ay magaganap sa pamamagitan ng paglilingkod ng simbahan. Ang bayang tinipo ng Diyos at sa pamamagitan ng kapangyarihan at gabay ng Espiritu Santo. Napakagandang katotohanan, ang kaharian ng Diyos na ipinahayag at ipinangaral ni Kristo Jesus ay tungkol sa bagong daan at pamamaraan ng buhay at pagiging nasa sanlibutan. At sa pamamagitan po ng simbahan, ang bagong pag-iral at buhay na ito ay magiging isang buhay at nadadanas na realidad. At ito ang pinakamisyon ng simbahan, ang kaharian ng Diyos ay ipalaganap dito sa lupa. Bagamat ang simbahan ang binhi ng kaharian dito sa lupa, ang kaharian ng Diyos ay magiging ganap at lubos sa buhay na darating. Paano maisa sa katuparan ang misyon na ito ng simbahan? Parang napakalawak at napakalaking gawain naman ito para sa atin. Tayo lamang ay 7 taong parokya. Ngunit sadyang napakabuti at napakaganda ng loob ng Diyos sa ating lahat sa simbahan. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, maipapahayag at naipapahayag natin, Panginoon si Jesus. Yan ang sabi sa 2nd pagbasa na ating napakinggan. Hindi hinayaan ng Diyos na mahina at walang kakayahan ang simbahan upang isakatuparan ang misyon. Sabi sa 2nd pagbasa, ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanya ang Espiritu. Ito ang pahayag sa 2nd pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Ang bawat kaloob na ating tinanggap ay marapat gamitin at ibahagi para saan? Hindi lang sa ikabubuti ng aking sarili, ng aking pamilya,
kundi sa ikabubuti ng lahat. Sa wikang Ingles, for the common good. Kung ang bawat isa ay pinagkalooban at may tinanggap na katangi-tanging biyaya at karisma na para sa pangkabutihang pangkalahatan, tayo ay katulad ng mga alipin at lingkod ng Panginoon sa Ebanghelyong tampok sa pagdiriwang na ito. May ipinagkatiwala ang Diyos sa bawat isa sa atin. May atas na gawaing inilahad ang Diyos para sa atin bilang isang sambayanan. Ang tayo ay maging magaling at mabuting alipin, mga katiwala ng Panginoon. At ano ang ibig sabihin ng pagiging magaling at mabuting alipin? Magaling not because we know a lot and we know everything, kundi kung ano ang ipinagkatiwala ay ating tinatanggap at nililinang. Ang pagiging mabuting alipin o lingkod ay nangangahulugang kung ano ang ipinagkaloob na biyaya at ipinagkatiwala sa atin, gamitin, linangin, at ibahagi ang mga ito. Ang mga pagkain sa labas na ating pagsasaluhan is an exercise of this stewardship. Mahusay ka magluto, taas ang kamay ng mga mahusay magluto. Hindi po ako magpapaluto at manghihingi. Taas lang po. Yan, mga mahusay. Palakpakan natin ang mahuhusay magluto. Ano ang sabi? Ang biyaya mong tinanggap, gamitin mo at ibahagi para sa kabutihan ng lahat. Kaya kung mahusay ka magluto, mag-volunteer ka sa tuwing ang parokya ay may pakain at may feeding program. Amen? Mahusay ka umawit, taas ang kamay ng mga mahilig mag-videoke. Pwede na hong mag-videoke ngayon, ano? Tatay Teddy, itinataas ang kamay ng nanay, ano? Ano ang gagawin? Sumali ka sa koro, umawit ka kasama ang ating koro. Magaling ka sa digital technology, sumama ka sa Ministry on Research and Communications, who is responsible for the live streaming of this celebration. Malakas ang iyong pangangatawan at pwede pa namang magpakuba-kuba. Aba, manghila ka na ng iba pang malalakas ang katawan at buuin na ninyo ang Paris Clean-up Brigade. Magiliw ka sa mga tao, hala, sumama ka na sa mga collectors and greeters. May kakayahan kang humikayat ng mga tao, ay hala, simulan mo ng manghikayat ng mga kaparokya na sumapi at makisangkot sa mga ministry sa ating sambayanan. Mahusay kang magturo o halimbawa retired public school teacher o private school teacher at pwede pa namang magturo, ay tara na po, makadagdag sa bilang ng mga katekista ng ating parokya. Kapag hindi kayo sumali, sabi ni Lord, ay tapos na pala ang mission mo, kukunin na kita. Awago, hindi ako nananakot. Kung pwede pa, ay tara na po. Oh, kabataan ka at may oras at panahon ka, sali na sa Parish Youth Ministry. At napakarami pang maaaring pagyamanin at linangin. Lilimang buwan pa lang po ako dito at nakikita ko how gifted this community is. Hindi lamang dahil mas may kaya ang mga tao dito kaysa sa pinanggalingan kong parokya, although that is true. But I also recognize the willingness to help the community. Since I was here, our electric bill has been paid for by families. Volunteer. Ang iba parang napupwersa, pero nagbibigay pa rin naman. Oh, palakpakan po natin sila. Ngunit, ang mga biyayang ating sinasabi ay hindi lamang pera o yaman. Ang lakas
ang kakayahan, ang oras at panahon, time, talent, and treasure. Lahat iyon ay maaaring ibahagi at welcome sa ating sambayanan. At lahat ay may maibabahagi dahil ang lahat ay may biyayang tinanggap. Lahat ay binigyan ng Diyos. Lahat ay ginawang katiwala ng Panginoon. On the other hand, ito naman ang totoo. Totoong mahirap tumugon minsan sa tawag ng pagiging katiwala at lingkod. Amen? Panahon ng pandemya, marami pang mga senior citizens na mga kasapi sa ministry ang aking hindi pa nakikita at nakikilala. But in time, I know in my heart, I will get to know them and collaborate with them. Dahil din sa pandemya, I already miss top man community. Since I came, I had only celebrated once with them. Until today, I have not been there at namimiss ko na po sila. Ang Bella Zona, ang Green Site, hanggang ngayon, hindi ko pa namimisahan. Pero sa tabing ilog, nangako na ako, once we are allowed, we will celebrate Mass in tabing ilog. This is sharing and being church. Bagamat mahirap, ngunit may biyayang inspirasyon sa sambayanang ito ang Diyos. Walang iba kundi ang ating mahal na ina, si Maria Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje, na tumugon ng may lubos na pananampalataya at kababaang loob. Ang sabi niya, bilang tugon sa anghel, ako'y alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang iyong sinabi. At ano ang naging pabuya ng Diyos na nag-anyaya kay Maria upang maging ina ni Jesus? Walang iba, ang kaluwalhatian ng kaharian ng Diyos sa pag-aakyat sa Kanya sa langit. Sa Ebanghelyo, ganito ang sabi ng amo sa kanyang mga aliping mahusay at magaling. Yamang naging matapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa 10 bayan. At sa isa pang alipin, mamamahala ka sa 5 bayan. Kung napagkatiwalaan tayo sa maliit at kaunting bagay, ipagkakatiwala sa atin ng Panginoon ang pinakadakilang bagay. At ano iyon? Ang kanyang pangarap, ang kaharian ng Diyos. At kung ang buong parokya ay napagkatiwalaan at naging mabuting lingkod, matutupad ang pangarap ni Jesus, ang kaharian ng Diyos. Kaya ang pangarap ng Diyos ay siya na rin ating pangarap. Maghari nawa ang Diyos sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating mga kapitbahayan, sa ating buong sambayanan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.